Hello! Good morning, good afternoon, good evening kung anong oras man nyo ito mapanood. Welcome po kayo sa aking YouTube channel, Color Mix TV. Ayan, panibagong vlog, panibagong hamon na naman sa buhay. Ayan, for today's video mga kakulay paint mixing tutorial pa rin tayo. Ayan, tuturo ko pa rin yung standard procedure paano tinitimpla yung mga kulay. Yan. Bago ko ipakita kung anong kulay ang titimplahin muna natin ngayon, magpapasalamat muna ako sa mga nag-DIY dyan, sa mga sumabaybay or sumusunod sa aking mga video na ina-upload. Nagpapasalamat ako sa mga pintor, sa mga paint mixer, sa mga nagtatrabaho ng paint industry. At nagpapasalamat din ako sa mga silent viewers ko talaga, sa mga members ko sa aking YouTube at saka sa aking grupo na It's a Thai Family Version 2. Ayan, maraming salamat sa inyo. Kung baguhan ka, kung nagustuhan mo yung channel ko, kung nagustuhan mo yung mga tutorial ko, pakipindot na lang yung notification bell, paki-subscribe, paki-like, paki-comment para updated po kayo sa aking mga bagong upload na video. Ayan. Yung itutorial ko ngayon ay ang rustic white. Ayan, rustic white po ang itutorial ko ngayon kung paano ko ito titimplahin. Revision po ito kasi yung sample nila Formica. Revision po. Tama po yung narinig nyo. Revision po tayo. Sa makaya ko lang, sa makita ko lang sa mata ko kung saan, hanggang saan yung talas ng mata ko, kung parehas ba talaga sa i-revise ko sa pintura. Yan, Formica po. Tapos ang gusto nila na revision ay automotive lacquer paint po. Yan, dito nila ipatira yung natimpla ko. For approval po, may nakapinding po, may order na po ito, pero ganon dito sa amin, pa-approve na bago itakbo sa production. Yan, sana makuha ko ito, sana makuha ko yung customer. Yan, yung customer na to, lahat ng item nila puro Formica. Ngayon gusto nila i-revision na kung makuha ko ba talaga. Kailangan makuha ko din ito para sana masaya lahat. Ganon ba? Ganon. Rustic white. Ayan. Isa pa, bigyan kong pansin yung message sa aking silent viewers. Pasensya na po talaga sir na hindi talaga ako maka-upload ng marami sa isang linggo. Hindi ko talaga kaya mag-upload ng 5 video sa isang linggo kasi gipit ako sa oras. Makakaya ko lang baka isa or dalawa, ganun na lang talaga kasi gipit din ako sa oras. Mahirap din maggawa ako ng content na hindi seryoso ba, kasi yung vlog ko naman talaga, yung content ko naman talaga more on paint mixing tutorial. Mahirap din na magturo ako ng walang hindi totoo kasi marami nang nakasubaybay, maraming nakasunod. Kasi yung tinuturo ko kasi standard procedure kung paano pag magtimpla dito yung mga mixer namin sa pintura, yun ang talaga ang tinuturo ko. On the spot ko talaga ipakita sa inyo, on the spot ako gumawa ng approval para sa lahat ng mga customer. Pasensya na po talaga sir, nagpapasalamat ako na lagi ka palang sumusunod sa aking mga bawat tutorial. Nagpapasalamat. Basta sa makaya ko lang, 1 or 2 videos every week kakayahin ko na gagawa ako. Hindi basta 5 video, hindi talaga yan kaya sir sa mga tutorial kasi kailangan mo talagang pag-aralan kung paano kailangan nasambut ka din sa pagturo. Kasi mahirap din na magturo ka, mag-tutorial ka na iba ang hindi pala totoo. Dapat yung pagturo mo kailangan totoo at maganda yung pag-deliver mo sa pagtuturo. Yan, pasensya mo na sir at nagpapasalamat ako na may tao pala na sumusunod talaga sa aking channel sa tutorial.
Salamat talaga sa pag-message mo, sir. Pasensya pa sa kakayanin ko na mag-upload. Hanggang dalawa lang talaga. Yung dalawa na yung video, nahirapan ako yan kasi gipit ako sa oras talaga. Dami akong kailangang tatapusin, dami kong kailangang asikasuhin dito talaga. Pasensya na po, pero kakayanin ko. At nagpapasalamat ako sa iyo talaga na nag-message ka. Ayan. Tara! Ipakita ko na. Let's go! Ayan, ito yung sample natin na rustic white. Ayan, set aside natin yan. Kita nyo na yung rustic white, set aside natin. Tapos yung mga pangulay na gagamitin natin sa pagtimpla ng ganyang kulay, rustic white, 3 or 4 lang ang gagamitin ko muna kung makaya. May HD9 ako dito na black, tapos may HD3 ako dito na chrome yellow, tapos may HD26 ako dito na magenta, tapos may neutralizer ako dito na HD1 na white. Kumbaga ipakita ko lang yung neutralizer ko kung in case na lumagpas ako sa kulay. Yan, kung magda-dark. Yan, in case lang yan, gumamit ako nito ng neutralizer or for kuan ba, or for adjustment, ganon. Ito yung gagamitin ko. Yan, tapos light color lang po yung timplahin natin. Syempre yung members natin ay automotive, lacquer, matte, white. Yan po, ito yung pintura, yun ang members ng pintura. Tapos ito yung mga pangulay, hindi pa yan pintura, pangulay pa lang yan para sa pintura. Yan lang po, yung 4 ang gamitin ko. Mag-add lang tayo kung hindi makaya sa 3 pangulay na yan, kasi ito pang adjustment lang to kung in case na lalagpas ako. Ayan, umpisa na tayo. Sana tayo. Yan, unang patak, it's D9 na black. Yan, sa mga baguhan dyan, dandahan na po tayo ha. Tapos sa kunting patak sa it's D3 na chrome yellow. Yan, tapos sa it's D26 na magenta. Kunting patak lang po tayo. Yan, marami. Yan, bakit po may magenta? Depende yan sa paningin sa isang mixer. Depende yan kung anong pangulay ang gagamitin niya. Kung yan, konting paan ba tayo, konting black. Sa mga nag-DIY dyan, dandahan na po tayo ha, kasi masayang yung pintura kung malagpas, kung wala kayong pang-adjust. Yan, medyo kahawig na. I-spray natin to para makita natin, kasi ito mahirap kasi kung sa video lang, kasi iba ang ipik, tapos formica pa ito revision sa akin. Yan, sa tingin ko parehas, pero para i-sure ko talaga na parehas, i-spray ko. Tara, sa spray room tayo. Yan, dito na tayo sa spray room. Yan, palit ako ng gloves kasi manipis yung gloves. Yan, tapos ito na yung tinimpla natin. Yan, tapos ito yung sample na
rustic white. Ayan, iset aside muna natin. Baka makuan pa natin magalaw or madumihan. Tapos ito yung kahoy na pinadala. Dito natin i-spray yung kulay na tinimpla ko for approval. Sa approval pala dapat presentable yung kulay mo at presentable yung for approval mo na inisprehan. Ganyan talaga ang basihan. 100% yung kulay mo, dapat presentable yung for approval mo. Yan talaga ang binabasihan talaga. Hindi ko yan nasabing nakaraang mga video. Yun talaga ang purpose of for approval, dapat presentable kasi for approval kasi yan. Ganon. Ito na. Niliha ko na ito, tapos pinapunasan para makuha yung mga dumi-dumi. Yan, ready na ito. And then ito yung kulay natin na timpla. Kukuha lang ako dito ng kalahating tasa, tapos yung sobra nito, ito yung control. Kung ma-approve siya, saka ko na siya gawan ng formulation. Dyan kasi ako mabilis. Manual ko muna for approval, tapos pag approve na, saka ko na lagyan ng formulation. Ganon. Yan. Kuha tayo ng konti for approval. Yan, konti lang. Tapos alam nyo na, kuha na siya. Dagdagan pa natin ng konti. Alam niyo na, single component lang ito. Automotive lacquer paint, lacquer thinner din ang itimpla natin. Wala na siyang catalyst kasi single component paint po siya. Yan, lagyan natin ng lacquer thinner. Ganon lang. Sa pag-spray, sa paglagay ng lacquer thinner, may formulation kaming sinusunod. Pero wala naman siyang catalyst. Diskarte na yan sa pintor or sa sprayman. Ganon. Yun, pwede na to. Tapos yung spray ka natin na pangmalakasan. Bihira ko itong siyang gamitin. Kuha kasi ito sa akin for final. Ito for approval, ito ginamit ko lang ito. Kung pang sample lang, pang maliitan, may spray gun naman ako na ginagamit. Tatlo kasi yung spray gun ko, sa akin lang ginagamit. Sa akin lang for personal ba, kung for sampling, for emergency, para sa belt, ganon. Lagyan ko na siya ng hangin. Lagyan na natin. Yan. Hindi na ako nagmamas kasi naka-blower po tayo. Ilalim at saka sa itaas yung kuwan ito, hangin. Tara na, let's go na. Ayan, ito na siya. Ito na yung natimpla ko. Tapos patuyuin natin. Saka natin balikan yan. Sa tingin nyo, medyo madark ito kasi tuyong-tuyo. Dry sample po ito. Ito sa akin, basa pa talaga. Yan, patuyuin na natin. Update ko lang kayo. After isang oras. Yan. Yan, update ko lang kayo.
pag natuyo. Ayan. Yan po, basa pa talaga siya. Tapos ito yung sample. Update ko lang kayo kung natuyo na siya. Yan, ganun lang. Sa tingin ko, medyo hindi naman siya magkalayo, pero patuyuin na natin siya ng maayos. Ayan na po, ito na po yung sa akin na rustic white. Ayan, tuyong-tuyo na siya after sa isang oras natin na pinatuyo dito sa paglam. Ayan, ito na po yung for approval. Ayan, dapat quality yung approval natin kasi presentable talaga ba. Ayan, tapos yung sample ipakita natin. Ayan, kayo ang magdesisyon kung ano sa tingin nyo. Ayan, para sa akin, buhukan pa rin, nasa 98% pa rin yung timplada ko. Ayan, o, ikunkuha natin, palit-palitan natin ng position para makita ninyo kung gaano siya kalapit talaga, gaano kalapit yung timplada natin. Yan, tingnan nyo na mabuti. Ayan po ang rustic white. Formica yung sample, Formica po ito. Tapos ito sa atin revision automotive lacquer matte color. Yan po ang sample nila na ni-revise ko sa automotive lacquer paint. Formica yung sample. Ayan, kayo nang husga kung gaano kalapit, kung parehas ba o hindi. Yan. Salamat sa inyo. At kung baguhan or nagustuhan mo itong video na to na paint mixing tutorial, pakipindot na lang yung notification bell, paki-subscribe, paki-comment, paki-like, paki-share kung gusto mong mag-share sa aking mga tutorial para marami akong matulungan na gustong matuto paano magtimpla ng mga pintura. Yan, salamat sa inyo talaga. Yan na po ang rustic white for approval. Ayan, dapat disente at presentable yung approval natin. Ayan, ang ganda. Yan na po, maraming salamat sa inyo po, at salamat sa inyong pagtitiwala sa aking channel Color Mix TV, lalo na sa mga silent viewers ko dyan. Ingat kayo palagi. God bless po. Yan, hanggang sa susunod na video, sana suportaran ninyo pa rin yung mga tutorial ko sa susunod na mga araw. Salamat at God bless.